Mataas na papuri, pagluwalhati ay parang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved pastor, gayon din po sa mga turot aral, pag-aalaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganon din po sa ating mga beloved children. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan niya po ako ng pagkakataon na makapagpatotoo sa inyong harapan. Nasa po ako noong August 1986 na may karamdaman po ako na pag kumakain po ako naman ng laman dagat, as in namamaga po yung buong katawan ko. Pero simula po nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon at nabautismohan ako dito, nawala na po yun. Hallelujah. Ganon din po nung na-trace po nung 2020 na meron po akong bukol sa aking right breast. Right breast po. Tapos po, nung kineka po ako ng doktor, nakita po na, kasi laki na po siya ng munggo. Ngayon po, nagtiwala lang po kami sa mahal na Panginoon at patuloy na nag-ayuno. Binaliwala ko na po yung nararamdaman ko kahit po nararamdaman ko po siyang madalas sumasakit. Pero noong 2016 po, nagpa-check up po ulit ako, nawala na po yung bukol sa aking breast. Amen. Hallelujah. Gayon din po noong 2017, September 25 po, nagising po akong masakit ang aking likuran. Sabi po na aking beloved husband kung papasok daw po siya. Sabi ko po sa kanya, pumasok ka, kaya ko naman. Pero nung tanghali po, hindi ko na po makayanan yung sobrang sakit ng aking likod. Hingal na hingal po ako, hirap na hirap po akong maglakad, hirap na hirap po akong maupo. Hindi ko po alam kung ano pong posisyon gagawin ko para po hindi ko maramdaman yung nararamdaman kong sakit. Ngayon po naisip ko pong magpunta sa CR. Tapos po nang lumipas po siguro ng 10 minutes, nagising po ako, natutulog ako sa CR. Tinanong ko po yung sarili ko, bakit kaya ako nakatulog sa CR? Hindi ko na po talaga maalala kung ano nangyari. Pero dahil nga po sa sobrang sakit, hindi ko po magawang bumangon. Ngayon po nakita ko po yung cellphone ko sa ilalim ng inidoro. Kinuha ko po, humingi po ako ng saklolo. Sa Marikina po kasi merong 161 na rescue. Tinawagan po nung kaibigan ko, yung kinuha po ako ng 161 sa aming bahay at dinala po ako sa ospital. Pagdating po ng ospital, sa sobrang sakit po talaga, hindi ko po talaga maipaliwanag ano po yung sakit na nararamdaman ko. Gusto ko po siyang mahiga. Binawalan po ako ng doktor na umalis sa harapan niya kasi po ang BP ko is 250/180. Nirequest po ng doktor na ako i-CT scan. Wala naman pong nakita sa CT scan ko. Tapos po sabi po ng doktor, ano daw po ako, ooperahan daw po ako kasi daw po meron daw po akong bato sa aking gallbladder. Ngayon po, nakiusap po ako sa doktor na kung po pwede, pauwiin niya po muna kami para po makapag-second opinion po kami. Nagalit po yung doktor sa akin, sabi po ng doktor, alam daw po nila yung ginagawa nila, wag akong nagmamarunong. Pero dahil po ayoko po talagang magpa-opera, nagpumilit po akong makalabas, pinapirma po kami ng waiver. Tapos po nung nakalabas po kami, binigyan po kami ng request para po makapagpa-ultrasound at makapag-x-ray. Nakita po doon sa x-ray ko, enlargement po yung heart ko. As in, malaki na daw po yung puso. Kaya konting galaw ko lang po, hinihingal ako. Pero po dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, pinagaling po ako ng mahal na Panginoon. Unti-unti po nawala yung hingal ko. Hanggang ngayon po, hindi na po ako hinihingal. Ngayon naman sa pagpapala po, totoo po yung pagbibigay. Kasi po ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Dati po, isa po kami nangungupahang bahay. Naranasan po namin, pinaalis kami dahil hindi po makabayad dahil sa sobrang kahirapan po. Tapos pinagkalooban kami ng mahal na Panginoon na maging caretaker po kasi sa isang malaking lupa. Almost 20 years po kami doon. Tapos nito lamang pong 2023, pinagkalooban na po kami ng mahal na Panginoon ng tahanan dito sa dako ng May Kawayan. Marami po akong dapat ipagpasalamat sa mahal na Panginoon, pero kapos po tayo sa oras, kaya lahat po ng papurit pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon, Sus po lamang.